matindi. Kasi galit ako. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Veteran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Umating. Na-atras nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KPL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a people's revolution. Sinabi, bababain ang bigas. Sinabi, pagpapatay ng tayo. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, papaligtaran. Kaya ako, nalabas utang ina ninyo, ha? Binuhay nyo ko Nananahimik ako sa lungga ko. No? Nag-aalaga lang ako na aso, dapat pinalilikuhan ko yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi binastos nyo ang taong bayan. Ayokong mangyari yung ginawa ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Pakinig kayo ha. Kasi galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni Buhay. General Veteran. Tawagan nyo kami. The moment na may isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat tayo. Kung ayaw ninyo ng taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung kayo ang mangsasakit sa tao. Hindi yung kayo ang mambabambo, mangtitirgas kayo. Subukan nyo, isa lang. Alam nyo ba, that's my first order. Isa lang ang saktan dito, sabihin nyo sa akin. Tatayuan namin kayo. Isa lang. Meron dito, it will be in effect a people's revolution. And babalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Babalikan ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply akong janitor. Oh, sino yung mga janitor ko? Mga janitor, taas sa kamay. Dami kong janitor. Taas sa kamay. Alam nyo bakit janitor applyan ko? Lilinisin ko ang angas ng gobyerno. Lilinisin ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will ninyo. Ibalik natin ang death penalty. Ibalik natin. Ang sino man gumano sa inyo, kaaway natin. Huwag kayong papayag na upakan tayo. Mag-opportunity ako. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa.
tatlong araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakutin nyo kami. Tangin na ninyo. Saan galing ang kapangyarihan? Saan? People of the Philippines. Sa taong bayan. Saan? Sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, down the line. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo sumumpa that you will uphold the Constitution. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandate ninyo ay kumampi kayo sa dagadik? Tama ba na kumampi kayo sa magdalakaw, sa mga boya? Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linisin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Makatay ng baboy! Makatay ng baboy. Upakan namin lahat. Baboy na nga, binaboy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang aming simulain at ang aming usapan, we protect each other. It is about time that the Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magnanakaw, mga droga na yan, mga buhaya, at kung kayo, AFP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katuyan at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Isa lang ang pukpukan nyo sa amin, isa lang masaktan. Pukpukin mo si Badong. Lahat kayo, lalabanan namin. Sino? Si Badong. Kawawa na siya, Badong. Wala si Badong. Para po, sir. Oh, Badong! Badong, pinapanood kita. Oh, pinapanood kita. PNP, ang una yung pukpukin. Oh. Ngayon, tama pa, pagka nakasakay kayo sa sasakyan, napagka-flat tire na, papaandarin niyo pa yung sasakyan? Hindi. Tama pa, napipilit paandarin yung sasakyan. O sino man yung driver na yan? Patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit mo yung spare tire. Sino spare tire ngayon? Si Sara. Okay? Pagkapalpak yung inyong gulong na umaandar tayo, hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paroroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon, Madam Inday Sara, ang mga tao ayaw ng ganito. Ang mga tao, ang gusto ng taong bayan, tapusin natin to. Bukas, pagka araw ni Bonifacio, Dami tao. lumaban tayo, tumayo tayo. Pagka kayo pinukpok, mag-declare na ako ng People's Revolution, bumalik kayo, may dala-dala kayong itak, bolo, baril kung gusto ninyo. We will protect ourselves. We will protect ourselves. Kaya ang unang putok, tandaan niyo yung kwento ko, sa Makati, ang unang putok manggaling sa gobyerno, hindi ko sa mga nagre-rebelde. Yun yung kwento ko. And naayos ang sitwasyon noon. Lahat sila may bala, may baril. Pero naayos. Kasi yung gobyerno nag-isip, si General Enrile, tanggalin yung baril, tanggalin yung magasin ng baril. Kaya kayo na matino sa gobyerno, mag-isip kayo. Tanggalin ninyo yung bala ninyo. Tanggalin nyo yung isip ninyo na uutusan ninyo na sasaktan yung taong bayan. Kami mga Pilipino, tatayuan namin kayo. Ang isa pa, gusto kong i-announce
na ang KBL under the leadership of Commander Aguila, Rodel Dupaya, aka Commander Aguila from Cagayan, yung organisasyon ng KBL ay kinusahan ng mga bagong leader sa Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. They are 20 million. And sinabi sa akin, sabihin sa inyo, nadidinig mo ito, Governor. Nadidinig mo ito, Commander Aguila. Alam ni Marcos to. Sinasabi nila na sila, they are na-trust nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KBL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a People's Revolution. Bumalik kayo dito, magkarmas kayo. Bumalik kayo, may kutsilyo, itak, bambo, tubo. Sinong tinakot nyo? Takot ba kayo? Mag-invite kayo ng mga kababayan. Mag-tipon-tipon dito para magdasal. Okay? Ang sinasabi ko is, kung merong mananakit sa inyo, sabihin nyo, no? Ang nangyayari kasi dito, takutan eh. Gusto ko ipakita ninyo na hindi kayo natatakot. Na nasa tama kayo. Gusto ko ipakita, galit kayo. Para sila mag-react. No? Okay. Kaya ang sa akin, ang pinakamaganda rito, ituloy niyo yung ginagawa ninyo. Huwag kayong matakot. At kung gusto ng gobyerno masubukan ang taong bayan, ipakita ninyo ang strong result dito. Kayong PNP. Yan. Then, pagkatapos doon, antahan na lang. Prepare lang. Okay? Okay na takot. Ano ba yung sulong? Meron ko sasabihin, bago nyo kami disperse. Bago nyo kami disperse. Okay? So, kwento muna ako, kwento. Bear with me. Tapos noon, yung balik ako dun sa EDSA. Pagkagaling ng EDSA, nasundan yung Cory Aquino ng Panay Kudeta. Kasi Queen, Black Saturday, nandun ako, nakikita ko. Yung iba sa inyo, wala. Yung iba nga, sila Commander Bukay, sila General Simoy, yung mga iba dito, nakita nila. Nandun kami. Yung iba nag-participate. 1989, yung pinakamadugo. Ito pinakamadugo. Alam niyo lahat yun. Kudeta. Pumunta yung dalawa kong kaklase sa akin. Sa bahay. Sabi, Iging ang kilala sa akin. Iging, kasi Enrique. Iging, kailangan ka namin sumali dito sa kudeta. Sabi ko, sinong iupo? Ewan namin, compartmented. Sabi ko, putangin na, mamamatay kayo? Mamamatay sundalo nyo? Hindi nyo alam kung sino iupo. Di ba karapatan ninyong malaman kung sino ang iupo? Kasi ako, karapatan ko malaman. Gusto nyo pakinabangan ako, maging commander ako, hindi ko sasapalaran yung buhay ng tao ko para inisip lang mong ganyan, and then maya-maya ako yung magsasabi sa magulang niya o sa kapatid niya o sa asawa niya, sa anak niya, sorry patay niya yung asawa mo, patay na. Nagputete. Pero hindi namin alam kung sino yupo. That's why hindi ako sumali. No? Yung iba dyan na naninira, sila sumali. Ako hindi sumali. Why? Because at an early age of lieutenant, alam ko na may mali. Yung kudeta. Mali ang mag-destabilize ng isang gobyerno. We are being paid by the people of the Philippines to serve and protect the people. Hindi mag-kudeta. Kaya yan ang sinasaksak sa inyo ngayon ng AFP ninyo at ng PNP. Hindi kudeta. Hindi dapat ganon. Hindi mutiny. Hindi incite to sedition, incite to rebellion. Kaya huwag ninyong asahan yung AFP ninyo at yung PNP ninyo. Nakikiramdam lang sila.
It is expecting too much from them kung inyong aasahan sila. Sino ang asahan nyo? Sino? Kayo! Ang bayan! Not even me! Not even me! Kayo! Kayo! Ikaw! Lahat kayo! We will draw strength from each other. Tayo! Wala tayo ibang asahan kundi tayo! Bansahan natin to! Okay. 1989. Tuloy ko na ha. 1989. Kasi sisingit-singit si Bukay, Commander Bukay, pagka nakita niya na medyo kailangan kong kaya nga. Pero okay lang, minamalat niya eh. Minamalat yung kapalit ko eh. Kaya, 1989, sinasali ko ayoko. Yung pala, kaya ako nilalagay sa isang ranger company, akin yung airport. Kukunin ko yung airport. Ano ito? Kaya, hindi ako pumaya. Kaya pumutok na yung 1989, buti ka na. Alam mo sabi ng mga klase ko? Sabi ko kasi, Bok, may pamilya ako. Inakarga ko yung anak ko. Kaka-isang linggo pa lang, kakalabas pa lang sa hospital. Ay, gusto nyo iwanan ko yung baby? Iwanan ko yung anak ko. Alam niyo, sabi ng mista ko, Bok, sige, kaya ka na sa pamilya mo. May pamilya rin naman kami, pero mamamatay kami para sa taong bayan. Wow! Pare, bad trip. Bad trip yun. Kinukonsensya niyo ko. No? Kaya kayo, huwag niyo kong konsensyahin yung armed forces. Kumating. Yun o. May ano kasi dito, retard. Sige. Captain to military. May announcement ako. Parang bumakas lalo loob nyo. Ha? Kaya makinig kayo sa kwento ko. Totoo itong experience. Totoo. Kaya nga, doon ako kumukuha ng lakas ng loob kasi dinaanan ko. I'm saying to you, nung sinabi ko hindi ako sasali, ayoko ng kudeta maligyan. Ano nangyari? Naipit sila sa Makati. Naipit na sila. From Fort Bonifacio, lumapas sila sa Makati. And yun ang tinatawag na Makati 6, 1989. Wala na tumakas. Okay. 1989, Makati 6. So, nung Makati 6, nang problema na sila. Nagkakaupa ka na. And very bloody na. Dinagapang na. Eto ngayon ako, nakonsensya. Puto na, no? Mamamatay yung mga kaklase ko. Ako lang yung nakikira. Ako yung nakakiya. Sige, sasamahan ko. Re-rescuing ko yung mga ka-ranger ko. Bakit? Gusto kong matinig ninyo to. Ang mga musang, hindi iniiwanan ang kapwa musang. Tama? Oh. Nandito ka? Nanding! Saan ka? Oh, Nanding! Yang musang na yan, matapang yan. Ha? Matapang yung musang na yan. Class 45. No? Oh. Matagal kong kasama to sa Davao. Kasama ko sa Davao. At hanggang sa nagsesecurity ko, magkasama. Tinanong ko siya kung gusto niyang i-secure si Vice President. Payag siya at yung ibang kasama. Payag siya. Okay? So, kung may magsesecure kay Vice President, kilala ko to, sasamahan ako to secure Vice President. At yung mga ka-FGF natin, all over the country, 7 milyon yan. 7 milyon yan. Oh, okay. Tuloy ako sa kwento ko. baka i-disperse tayo kung na kailangan matapos ako eh. Talentadong mga buhay to. Okay, so, sabi ko, susundutin ko. Nag-aareklo ako ngayon ng rescue. Magre-rescue ako sa mga ka-ranger ko, 14 lang kami. Humanap ako ngayon ng mga ranger, si Tuginay, si Arat, ano ba, ito sino yun? Basta mga ka-ranger ko. Si Doktor, yan, mga legend, ano? Si Paet, no? Si Joe Paet. Mga instructor namin at mga legend yan sa Ranger Regiment.
Tinanong ko lang, sino sasama sa akin? Patay kung patay. Sir, kami sir. O punta na, sasama sila, patay kung patay. O di, sabi ko, ganito plano. Kailangan ko ng baril ng mga NPA. Yung mga recovered natin. Huwag yung baril natin, yung recovered natin NPA. Tapos doon, kunin natin, dalhin natin doon, mag-volume of fire tayo doon sa mga PNP na lumalapit. At upakan natin, then tapo natin yung mga baril. O di, o sir, okay yan sir. O di, nakaplano na. Ngayon, nung lalabas na kami, sabi sa akin ni Sergeant Paet, sir, may problema. Ano yung problema? Yung susi ng armory, ayaw ibigay ni Colonel Dunda Matabalaw. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. May sabi ko, sir, bakit ayaw may bigay susi? Kailangan ko isusi. Sabi niya, hindi pwede, saan yung gagamitin yung susi? Kukunin niyo yung baril, hindi pwede, lalabas niyo yung baril. Sir, mamamatay yung mga sundalo mo dyan sa Makati. Mga dahilan ng medalya mo, tapos iwanan mo. Hindi dapat natin iwanan yung mga sundalo dyan sa Makati. So ano nangyari? Ang nangyari, away-away kami, biglang may tumapik sa likod kong ganyan. Si Captain Boy G. Pangilinan, class 79 PMA. Yung naging Bureau of, Katapang ngayon, Bilibid. So, siya lumapit, edikam siya ni General Enrile. 1 star pa lang siya. General Enrile, commandant namin sa PNA. Kasabihin sa akin ni Captain Pangilinan, bakit ang init ang ulo mo? Maga-maga. Sir, putang ina sir, ang daming general sa bansa natin. May walang may bayad na tumayo. Uy, parang totoo ngayon yan, ha? Parang totoo yan, ha? Ang daming general, ulitin ko, ang daming general sa bansa natin, pero walang gustong tumayo. Okay. Isa naman. Isa naman. Huwag nyo aasarin mga yan, kasi nagtatrabaho lang yan. Alam nyo na, kailangan magtrabaho. Mamaya, sasamahin sila sa akin. Ayaw nyo, huwag nyo papansinin. Kasi pagka nagkapikunan to, walang mangyayari sa atin. No? Lubog ang bansa natin. No? Pag dito nagkapikunan, magde-declare ako ng People's Revolution, yari silang lahat. Yari tayong lahat. Okay? So, mamaya muna. Patapusin yung kwento ko. Meron pa trailer eh. So, ano nangyari? So, sabi ko dun sa mga kasama, kay General Enrile, ang daming general walang gustong tumayo, sir. Ako may bayad, sabi ni General Enrile. Sir, mamamatay ka doon, papatayin ka doon. Hindi, kasama kita. Sabi, ako sir? Oo, kasama kita. Nag-volunteer ka ngayon. Ay, hindi sir. Ayoko mag-volunteer. Ano kung makapili? Sasamahan kita? Hindi, government negotiator ka. Tawag ka agad siya, Colonel Abadia, class 62 PMA. Mistat niya, nasa J3 ng headquarters. Ang chief of staff noon, si De Villa, Defense Secretary, si Ramos. Sabi niya, Misa, may bagong development dito. May nagpadala ng message sa akin, si Charlie Boy Bakuna. Sino yun? Galvez, class 85, nandoon sa Makati, nagpadala ng messenger na, sir, tulungan nyo kami dito. Yun si Boy Bakuna. Kung namatay siya doon, wala nang Boy Bakuna. Wala na. Wala nang chief of staff na Boy Bakuna. No? Pero at that time, he was a lieutenant. A second lieutenant. Okay? Kami, first lieutenant. Okay? So, sabi ko, sige sir. Gusto nila, magsuot ako ng itim, ng ranger. Bakit sir? Sabi ni Colonel Urgelio, G2PA, Intelligence. Suot kayo ng ano. Ang kasama namin, 6. Kaya yung mga naninira sa akin, mga putangin nyo, wala kayo doon. Wala kayo doon. Nandun ako. Sinagip ko ang Pilipinas ng Civil War. Na yun ang ginagawa namin ngayon. Sinasagip namin. Diba? Okay, tuloy sa kwento. Galit-galit eh. So, sabi ko, sir, Sino ko? 6 tayo. Sino? General Enrile.
Captain Pangilinan, AD Camp niya, class 79. Colonel Adan, Lieutenant Colonel Adan, Kemo Battalion. Captain Ang, Intelligence, G2PA. Mista ako, si Lieutenant Dudong Paune, yung youngest namin sa klase. At ako, Lieutenant Tamukyo Enrique. Okay, pasok kami. Pinagsusot ako ng itim ng Ranger. Bakit, sir? Dito ka. Para daw alam na Ranger kami. Papasok. Kaya ko hindi na kailangan, sir. Mukha ko ID. Mukha ko ID. Kilala ko mga tao na yan. I trained half of the soldiers there in Makati. Nakasama ko sa Mindanao, yung iba nakasama ko sa Cagayan Valley. At yung 400 dyan, tinuruan ko. Okay? Mga asintado, kaya asintado yun. No, binabaril ko sila, tatamaan ko sila kung saan. Ito yung bulaklak, tatakbo sila. Dapa! Sasabihin ko ganyan, nakasniper ako. Dapa! Eh, pagdapang ganyan, nakapikit siya. Tumingala ka! Anong tignan kung nakikita nyo? Bulaklak, sir! Bang! Wala na, sir! Wala nang bulaklak! Oh, kaya matitapang yan, mga yan. Sanay na sanay. Lutong-luto. Ngayon, bakit pagdating namin doon, nagwe-wave ng white flag si Captain Pangilinan. Tapos sabi ko, tigil, sakyan, dalawang sasakyan. Baba ako. Challenge kami ng password. Alam mo yung password? Pinakailangan may counter ka. Pag sinabi, Nara, sagot ka, mahogani. Kung ano depende sa password na pinag-usapan, mga sundalo. So, challenge ako. Sabi sa akin, sir, Papa Whiskey, hold, Bugoster, Papa Whiskey, password, Papa Whiskey, Nara. Alam niya, sagot ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, gago! Hindi. Gago! Di mo ako kilala? Tapos sininagan ako ng flashlight, ng spotlight. Ay, sir! Ikaw pala yun, sir! Oo, nasisilaw ako. Ang galing mo. Tapos nun, pasok na. Nandiyan ba si Lieutenant Kapuyan? Imista ako. Yung naging NCIP, tumatakbong Senator ngayon, iboto nyo si Captain Kapuyan. Eh, meron pang no? Meron pang vlog eh. May plug pa. Boto nyo si Gustavo, si Colonel Kapuyan, dating NCIP. Okay, balik. Pagkatapos nun, pasok na kami, negotiations. Ayaw pumayag ng Ranger. May posisyon kasi. And then, nagpalitan ng mga opisyal, nakita ni General Enrile kung ano yung problema. So, eventually pumayag. Number 1, walang ikukulong. Si Colonel Galvez lang, class 71, as the most senior. Walang ikukulong. Walang ididisband the Ranger Regiment. Walang ididisband. No? Lahat ng benefits ng namatay, nasugatan, ibibigay. Walang itatapon sa Mindanao. Yun yung mga negotiation. Tapos babalik sa barracks. Ako nag-invento ng term, go back to barracks. Go back to barracks. Okay, nagkaayos na. Pagkatapos nun, bumaba na the next day. Masaya na. Magbabalik ka na. Nakandun na sa Rustan, sa harapan, sa parking lot. Biglang sinabi ni Lieutenant Colonel Adan, tanggalin yung magazine, yung bala ng mga Armalite, tanggalin yung bala ng mga Ranger. Tinanggal nila. Tapos, unload yung bala na nakakasa. Unload. Tapos, nagdabogan na yung mga tao. Nagdabogan! Binahampas niya yung parang na ganyan. At sabi ng mga Master Sergeant, kung yung mga opisyal natin susurrender na, kami na lang ang magtutuloy nitong gera nato, itong labanan nato. Sabi ng mga sargento, walang nagawa si General Enrile, walang nagawa si Colonel Adan, Captain Lim, si Captain Pangilinan, lahat sila. Ako nakita ko delikado, puputok yon. Kasi mahirap magpatakbo ng isang unit na walang opisyal. Walang opisyal. Kaya kinuha ko yung mic, nagsasalita si General Enrile na ganyan. Sir, pahiram sir. Pahiram, kinuha ko. Tapos, makinig. Sino dito ang nakakakilala sa akin? Itaas sa kamay. Itaas sa kamay. Kaya na, kilala niyo ako. Walang niya kayo, kitang-kita na ako eh. Sino nakakilala? Itaas sa kamay. Tapos noon, sabi ko, kilala niyo ako, yung iba nakasama ko, yung iba tinraining ko.
kilala niyo ako, hindi ko kayo iwanan. Ngayon, gusto ko, ikabit ninyo ang magazine ninyo. Lock and load. Diyan, nagkasaan na. Tuwan-tuwa ang mga tao. Yay! Ganun sila, yay! Sabi sa akin ni General Wille, lumapit. Iging, alam mo ba yung ginagawa mo? Oh, sir. Oh, sir. Alam ko. Delikado yun, ha. Nag-negotiate na tayo. Ayaw nga bumalik, eh. Ayaw nga bumalik sa barracks, eh. Kasi wala nang opisyal. Sumurrender yung mga opisyal. Sabi ko, ako bala, sir. Alam mo, ginagawa. Ang ranger kasi, parang aso yan. At saka mo yung puwet, yung buntot, kahit maalaga ka, kakagating ka. Kaya yung ranger, pagkay yan, kinagat mo, agaya ng ginagawa nyo ngayon, punta na kakagating kayo. Kakagating kayo. Kaya, ayun na. Tapos, in-announce ko, ng kaliwa kanan, tignan ninyo, safety yung mga baril. Ganito, ang unang putok manggagaling doon sa gobyerno. Tandaan nyo yung sinasabi ko ngayon, ha? May relasyon. Ang unang putok manggagaling sa gobyerno. Mga bata, merong isang batalyon dyan ng Marines sa Forbes Park. Ngayon, gusto ko mula dito sa Makati, maglalakad kayo, tactical, 5 metro, ang distansya, the usual, left, right, mga baril. Ang unang putok galing sa kanila. Pag kami pumutok dyan, patayin nyo lahat. Sabi ko, patayin nyo lahat. Pupakan nyo at bumalik kayo dito sa Makati. Ako ang magdadala sa inyo. Kaya sabi ng mga tao, yay! Kaya tuwan-tuwa yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tapos noon, sabi ni General Enrique, ayan na. Papasok na yung mga ranger. Maglalabasan na. Pupunta na ng barracks. Pupunta ng Bonifacio. Sabi ni General sa mga opisyal, tawagan nyo ang mga sundalo doon sa Forbes Park, doon sa labas. Sabihin nyo, magtanggal sila ng magazine. Magtanggal sila ng magazine. Kaya, nung dumaan yung ranger doon, mga nag-rebelting sundalo, sila yung may bala, yung baril. Sila. Pero yung mga sundalo ng Cory government, bakit ginawa? Para hindi magkasakitan, para matapos na. Kaya yun ang nangyari. Nakabalik, peaceful, tapos. Pero bakit ako umalis sa serbisyo? Binibigyan kami ng medalya, Distinguished Conduct Car. Hindi ko sinuot yun. Never kong tinanggap yung award. Dahil sila nagkaroon, ako lang ang hindi tumanggap. Bakit? Kasi hindi sinunod ng gobyernong Cory yung usapan na hindi tatanggalin ang Ranger Regiment. Pinulong ang mga sundalo namin. Pinulong. Bumatiwal ang piyero doon sa usapan. Walang talaga ang usap